Magandang umaga mga bata. Kumusta kayo? Kung gayon, ako'y lubos na nagagalak na nasa mabuti kayong kalagayan. Nakita ko na naman ang inyong nagagandahan at nagagwapuang mga muka at ako'y lubos na nagagalak. Bago tayo magsimula ng ating talakayan ngayong umaga, ay magsitayo po muna ang lahat at tayo magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay magsiupo na po kayo sa inyong mga silya. Magbalik-aral muna tayo mga bata tungkol sa ating nakaraang talakayan. May mga larawan akong ipapakita at tukuyin nyo ang mga nararanasang sakit, pangkalusugan ng mga bata sa larawan. Handa na ba ang lahat? Kung gayon ay magsimula na tayo. Sa unang larawan, ano sa tingin nyo ang nararamdamang sakit ng bata? Tama, siya ay may ubo at nahihirapan siya sa paghinga. Sa pangalawang larawan naman, ano kaya ang nararamdamang sakit ng bata? Tama, siya ay may sipon. Sa pangatlong larawan naman, ano kaya ang nararamdamang sakit, pangkalusugan ng bata? Ano ang iyong sagot, Dora? Tama, siya ay may lagnat. Magaling, Dora. Sa pang-apat namang larawan, ano kaya ang nararamdamang sakit ng bata? Tama, siya ay may sakit ng tiyan at parang nahihirapan siya. Sa panglimang larawan naman, ano kaya ang nararamdamang sakit ng bata? Tama, may bulutong tubig at talagang nangangati siya. At sa ika-anim namang larawan, ano kaya ang nararamdamang sakit ng bata? Tama, nangangati at talagang kating-kati ang bata. Tignan nyo naman. Magaling, Dora. Mga bata, ano ang inyong naobserbahan sa larawan na aking ipinakita sa itaas? Magaling, ano pa ang inyong naobserbahan sa mga larawan? Mahusay mga bata, ang mga bata sa larawan ay nakakaranas ng sakit pagkabata. Mga bata, gusto niyo bang makinig ng maikling kwento? Okay, sige. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang ang mga batang mahilig maglaro sa labas. Makinig na mga bata sapagkat babasahin ko na ang maikling kwento. Ang maikling kwentong ito ay pinamagatang ang mga batang mahilig maglaro sa labas. Si Ana ay 10 taong gulang. Mahilig siyang maglaro sa labas ng kanilang bahay. Hindi siya nakikinig sa payo ng kanyang magulang. Lagi niyang pinababayaan na natutuyuan ng pawis ang kanyang katawan tuwing siya ay naglalaro. Hindi rin naghuhugas ng kamay si Ana kapag siya ay kumakain. Laging marumi ang kanyang damit at hindi siya naliligo pagkatapos maglaro. Kaya't simula noon ay lagi na siyang may lagnat, ubo, sipon, pangangati ng balat at pananakit ng tiyan. Siya ay pinayuhan ng kanyang doktor na huwag munang maglaro sa labas ng kanilang bahay at kumain ng masustansyang pagkain upang gumaling sa kanyang nararanasang mga karamdaman. Mga bata, nag-enjoy ba kayo sa ating maikling kwento? Magaling! Bakit kaya nagkasakit si Ana at ang kanyang mga kalaro? Tama! Ano ang kanilang mga nakuwang sakit sa paglalaro sa labas ng kanilang bahay at pagiging pabaya sa kanilang kalusugan? Mahusay! Ano naman ang pinayo ng doktor kay Ana at sa kanyang mga kalaro? Tama! Pinayuhan sila na huwag na munang maglaro sa labas at kumain ng masustansyang pagkain. Kayo, naglalaro ba kayo sa labas ng inyong bahay? Hindi. Magaling. Kumakain ba kayo ng masustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas at prutas? Magaling mga bata. Ngayon ay kumapit na ang lahat sa inyong mga upuan sapagkat maglalakbay tayo sa mundo ng mga karaniwang sakit na nararanasan ng mga bata. Mga bata, mangyari lamang na magsuot na ng face mask at face shield sa ating paglalakbay.
Welcome sa ating trend. At ito ay tinatawag na Trend to Common Childhood Diseases. Trend, bumusina ka nga. Magaling, Trend. Mga bata, manyari lamang na ilat na ninyo ang ating mga seatbelt at tayo'y maglalakbay na. Mga bata, ito na pala ang Station 1. Ano ang iyong nakita? Lee? Magaling ang risk factors. Ang risk factors ay isang sanhi na nag-uugnay sa isang mas mataas na peligro ng sakit o infeksyon. Ang mga sakit pagkabata ay maaaring nagmula sa heredity o naman ang sakit mula sa ating mga magulang, environment, mula sa ating kapaligiran na hatid ng mikrobyo at bakterya, at panghuli ay galing sa ating lifestyle o kung paano tayo mamuhay at kung paano natin pangalagaan ang ating sarili. Ngayon ay magpatuloy ulit tayo sa ating paglalakbay. Ito na ang Station 2. Ano ang iyong naobserbahan, Mira? Magaling! Maaari mo bang isa-isahin ang iyong nakitang mga sakit pagkabata? Mahusay! Ngayon ay bibigay ko na ang mga risk factors na kadalasang sakit pagkabata. Nakikita niyo ba ang virus na yan? Mahusay! Yan ang virus na nagdadala ng sipon at pamamaga ng lalamunan. Ang mga risk factors naman ng sakit na ito ay sa heredity, maaaring may history ng weak lungs ang magulang, environment, madumi at malamig na kapaligiran, lifestyle, hindi pagkain, at pabaya sa ating mga pangkalusugan. Nakita niyo ba ang virus na yan? Oo, ang virus na yan ay nagbibigay sa atin ng sakit ng ubo. Ang mga risk factors ng ubo ay sa heredity, maaaring may history ng weak lungs ang mga magulang, madumi at malamig na kapaligiran, at sa lifestyle, hindi pagkain ng masustansyang pagkain at pabaya sa ating kalusugan. Ang virus na yan, nakikita nyo ba? Tama, ang virus na yan ang nagbibigay sa atin ng lagnat. Ang mga risk factors ng lagnat ay sa heredity, hindi ito namamana. Sa environment naman, ito ay dulot ng mikrobyong ng malamig na kapaligiran. Sa lifestyle, hindi pagkain ng masustansyang pagkain at pabaya sa ating kalusugan. Ang virus naman na ito ay naghahatid ng bulutong tubig. Ang mga risk factors naman ng bulutong tubig ay sa heredity, hindi ito namamana, environment, marumi at malamig na kapaligiran, natin ay mikrobyo. Sa lifestyle naman, hindi pagkain ng masustansyang pagkain at pabaya sa kalusugan. Nakita niyo ba ang virus na yan? Tama, yan ay virus na naghahatid ng pangangati ng balat. Ang mga risk factors nito ay sa heredity, maaaring namana ito sa ating mga magulang, environment, madumi at mainit na kapaligiran na maaaring pamugaran ng mikrobyong pangangati ng balat. At sa lifestyle, hindi pagkain ng masustansyang pagkain at pabaya sa ating kalusugan. At sa huling virus, nakita niyo ba ang virus na yan? Tama, yan ang virus na sakit ng tiyan. Ang mga risk factors naman ng sakit ng tiyan sa heredity, hindi ito namamana. Sa environment, maaaring nanggaling ito sa madumi at mainit na kapaligiran na maaaring pamugaran ng mikrobyo. At sa lifestyle, hindi pagkain ng sapat at masustansyang pagkain at pagiging pabaya sa ating kalusugan. Ngayon ay magpatuloy na tayo sa ating paglalakbay. Ngayon ay narito na tayo sa Station 3. Ano ang iyong nakita? Yes, Jury? Magaling! Sa Station 3 ay ang mga mainam na pamaraan upang maiwasan natin ang mga sakit. Ngayon ay bumalik na tayo sa ating paaralan. Mula sa ating talakayan,
Ano ang mga risk factors na nagdudulot ng mga sakit? Magaling! Paano naman natin maiiwasan ang mga risk factors na ito? Tama! Ang pagkain ng masustansyang pagkain, pag-ehersisyo araw-araw, at ugaliin ng proper hygiene ang magliligtas sa atin sa mga risk factors ng mga sakit na ito. Sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko ang klase sa 3 pangkat. Ngunit bago tayo magsimula, ay basahin na muna natin ang pamantayan sa paggawa ng pangkatang gawain. Mga bata, basahin natin ng sabay-sabay. Pamantayan sa paggawa ng pangkatang gawain. Makipagtulungan sa bawat miyembro ng pangkat. Ipamalas ang inyong buong kakayahan sa paggawa ng pangkatang gawain. Tapusin ang pangkatang gawain sa itinakdaang oras. Para naman sa gawain ng unang pangkat, ito ay pinamagatang ilista mo. Ilista ang higit sa 5 pangkaraniwang sakit pagkabata. At para naman sa pangkatang gawain ng ikalawang pangkat, sakit mo, solusyon ko. Pag-usapan ng bawat miyembro kung ano ang kadalasan nilang nararamdamang sakit. Gumawa ng isang planner kung paano maiwasan ang mga sakit na madalas nilang nararanasan. At para naman sa pangkatang gawain ng ikatlong pangkat, sa kolong 1 ay ang mga karaniwang sakit pagkabata at bibigyan nila ito ng mga risk factors sa heredity, sa environment at sa lifestyle. Ngayon ay maaari na mayroon kayong 10 minuto upang matapos ang inyong pangkatang gawain. At ang 10 minutong ito ay magsisimula na ngayon. Mga bata, huling 5 minuto. Mga bata, tapos na ba kayo sa inyong mga ginawang pangkatang gawain? Okay, kung gayon ay tawagin natin ang unang pangkat para sa kanilang presentasyon. Magaling, ikaunang pangkat. Ngayon ay bigyan natin sila ng yes clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes! Ngayon ay tawagin naman natin ang ikalawang pangkat. Mahusay, ikalawang pangkat. Ang galing ng inyong ginawang presentasyon. Ngayon, bigyan natin ang ikalawang pangkat ng yes clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes! At para naman sa ikatlong pangkat, tawagin naman natin sila sa kanilang presentasyon. Magaling, ikatlong pangkat. Ang galing ng inyong iginawang presentasyon. Bigyan natin sila ng very good clap. Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Mga bata, ngayon ay mangyari lamang na bumalik na kayo sa inyong mga pwesto at upuan. Mga bata, ano ang inyong naobserbahan sa ating ginawang pangkatang gawain? Tama! Paano naman natin maiiwasan ang mga karaniwang sakit na nararanasan ng mga bata? Mahusay, kumain ng masustansyang pagkain at pangalagaan ang ating mga pangkalusugan at ugaliin ang proper hygiene. Sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng individual na gawain. Ngunit bago tayo magsimula ay basahin na muna natin ang pamantayan sa paggawa ng individual na gawain. Okay, sabay-sabay tayo mga bata ha. Pamantayan sa paggawa ng individual na gawain. Una, sundin ang panuto. Pangalawa, iwasan ang magingay. Pangatlo, tapusin ang gawain sa tinakdang oras.
Gagawin nyo ang individual na gawain sa loob ng 5 minuto. At para naman sa panuto ng ating gawain, sa inyong kwaderno, ayusin ang mga titik upang mabuo ang tamang salita. Mayroon lamang kayong 5 minuto at gawin na ninyo ang individual na gawain. Mga bata, 3 minuto na lang ang natitira sa inyong orasan. Okay mga bata, tapos na ba ang lahat? Kung gayon ay check na natin ang inyong ginawang individual na gawain. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay ubo. Para naman sa pangalawang bilang, ano ang tamang sagot mga bata? Tama, pangangati ng balat. Sa ikatlong bilang, ano naman kaya ang sagot? Ano ang iyong sagot, Carl? Tama, pananakit ng tiyan. Tama ba ang iyong sagot? Okay, tama. At sa ikaapat na bilang, ano kaya ang sagot? Tama, Lee. Ang tamang sagot ay lagnat. At sa huling bilang naman, ano kaya ang tamang sagot mga bata? Tama, tonsillitis o pananakit ng lalamunan. Sino ang nakakuha ng perfect score? Magaling mga bata, lahat pala kayo ay nakakuha ng perfect score. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Bilang isang mag-aaral, bakit natin kailangan na malaman ang mga risk factors ng bawat sakit? Mahusay mga bata, sa panahon ngayon na laganap ang sakit, lalo na ang COVID-19 virus, maaari nyo bang isa-isahin ang mga risk factors ng sakit na ito katulad ng ginawa natin kanina? Mahusay! Ngayon na alam na ninyo ang mga risk factors ng mga sakit sa pagkabata, ano ang mainam na solusyon upang maiwasan ang mga sakit na ito, lalo na ang sakit na dulot ng COVID-19 virus? Tama! Kailangan natin kumain ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo araw-araw, panatiling malakas ang immune system, at ugaliin ang proper hygiene. Mga bata, tungkol saan ang ating talakayan ngayong araw? Magaling mga bata, ito ay tungkol sa karaniwang sakit pagkabata at mga risk factors na dulot ng sakit na ito. Ano naman ang tawag sa karamdamang nagpapahina at nagpapatamlay ng ating katawan? Mahusay! Mula sa ating talakayan, ano ang epektibong gawin upang makaiwas sa mga sakit pangkalusugan na ito? Tama! Sa panahon ngayon na laganap ang sakit, lalo na ang COVID-19 virus, sino ang makapagbibigay ng paraan kung paano tayo makakaiwas sa sakit na ito? Mahusay! Paano kung may nakita ka na hindi sumusunod sa mga health protocols? Tama! Dapat ay paalalahanan natin at impluwensyahan natin ang ating kapwa na pangalagaan at kanilang sarili at sumunod sa mga health protocols. Ngayon, na naintindihan na ninyo ang ating paksang tinalakay, kumuha ng isang buong papel at sagutan ang mga tanong. Mga bata, mayroon lamang po kayong 10 minuto upang matapos na sagutan ang mga tanong na ito. Okay class, 5 minuto na lang po ang natitira sa inyong orasan. Okay? Uling 3 minuto. Okay? Mga bata, tapos na ba ang lahat? Okay, sige. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Sa unang tanong, ano kaya ang tamang sagot dito? Ano ang iyong sagot? Yes, sige Maria, ano ang iyong sagot? Tama, sakit pagkabata. Sa pangalawang tanong, ano kaya ang tamang sagot?
Yes, Angela? Tama. Ang tamang sagot ay karaniwang sakit. Sa ikatlong tanong kaya, ano ang tamang sagot? Ano ang iyong sagot, Carl? Tama, ubo at sipon. Sa ikaapat na tanong naman, ano kaya ang tamang sagot? Yes, Ashley? Tama. Ang tamang sagot ay COVID-19 virus. Sa ikalimang tanong kaya, ano ang tamang sagot? Narjel, ano ang tamang sagot? Tama, disiplina. Magagaling mga bata. Lahat ba ay nakakuha ng perfect score? Mahusay. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Mga bata, para sa inyong takdang aralin, isulat ito sa inyong kwaderno. Panuto, gumawa ng isang komprehensibong refleksyong papel tungkol sa mga tanong na ito. Sa unang tanong, isulat po ito sa inyong kwaderno. Ano ang maaaring dahilan ng pagkakasakit ng isang tao? Nakuha ba? Okay, sige. Magpatuloy tayo. Sa pangalawang tanong, ano ang kahalagahan ng pagdiskubre ng mga risk factors sa bawat sakit? Nakuha ba mga bata? Okay. At sa huling tanong, bakit kailangan mong alagaan at ingatan ang iyong sarili? Nakuha ba mga bata? Okay. Uulitin ko. Sa unang tanong, ano ang maaaring dahilan ng pagkakasakit ng isang tao? Pangalawang tanong, ano ang kahalagahan ng pagdidiskubre ng risk factors ng bawat sakit? At pangatlong tanong, bakit kailangan mong alagaan at ingatan ang iyong sarili? Okay mga bata, isulat ito sa short coupon bond paper at ipasa ito bukas ng hapon. Mga bata, ako ay lubos na nagagalak na nakarating kayo dito sa ating paaralan. Ngunit may mga hangganat ang ating oras at ngayon ay kailangan na natin magpaalam sa isa't isa. Mga bata, paalam at hanggang sa muli.